Richman Kabanata 18:21. Sa pagtingin sa kristal na bungo na hawak ni Mario, lahat sa ibaba ng entablado ay hindi mapigil ang magsaya sa pagkamangha, kasama na si Gerald at ang kanyang partido. Pagkatapos ng lahat, ang apat na individual ay hindi inaasahan na makahanap ng napakahalagang kayamanan dito sa lahat ng mga lugar. Sa bungo na napakalinaw at nakasisilaw, hindi nakapagtataka kung bakit may kakayahang gawin ang bawat isa na maranasan ang isang espesyal, hindi mailalarawan na pakiramdam. Anuman ang kaso, naputol ang lahat mula rito nang malinis ang lalamunan ni Mario bago ideklara, simulan natin ang pagbid sa 4 na milyon. Upang linawin ang mga bagay, ang bawat pagtaas ng bid ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyon. Sa labas ng paraan, hayaan ang pagsisimulan ng pagbid. 5 milyon, sigaw ng isang lalaki habang agad na itinaas ang kamay. 6 na milyon. Sigaw ng ibang lalaki habang dinagdagan pa niya ang bid, ang paraan ng pagsisigaw ng mga taong ito ng napakaraming bilang kaya't sabik na may kumpara lamang sa tubig na dumadaloy mula sa isang talon. Ito ay halos parang ang pagbid ng milyon ay hindi sila nasaktan. 7 milyon. Ito ay sa akin. Idineklara ang isang bespectacled na lalaki, halos parang nasisiguro niya na walang makakakuha sa tuktok niyon, kahit na, ito ay isang subasta. Hanggat mayroon ang isang pera, libre ito para sa lahat. Sa pag-iisip na iyon, wala ring nagbigay ng asno sa daga tungkol sa kanyang pahayag. Pwede ba at mag-scram? Nagbabayad ako ng 8 milyon. Kinutya ang isang taong taba habang nakatingin sa bespectacled bidder mula dati, sa kung gaano kabilas ang pagtaas ng mga numero, ang kristal na bungo ay lalong madaling lumampas sa 10 milyong punto. Nababaliw na ba ang mga taong ito? Ito ay, isang bungo lamang, tama. Nawala na ba ng mani ang mga taong ito? Naiintindihan ba nila ang halaga ng pera? Bulalas ng nagtatakang si Ray. Hey! Ang mayaman ay nabubuhay sa mundong hindi natin maintindihan. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti, habang si Gerald ay tiyak na mayaman, hindi siya interesado na magtapon lamang ng milyon-milyong dolyar para lamang sa ilang bobo na bungo. Hindi dapat gugulin ang pera sa ganoong paraan. Sa pagtatapos nito, ang bungo ng kristal ay natapos na binili ng parehong tao na may kamanghamanghang sa isang napakalaking presyo na 15 milyon. Binabati kita, Mister, sa isang bid na 15 milyon, ang kristal na bungo ay pagmamay-ari mo na ngayon. Idineklara ni Mario, ang bespectacled na tao mismo ay kaagad na nagsimulang magpakasawa sa kanyang sarili sa paghanga mula sa karamihan. Nakikita kung gaano kaipagmalaki at makapangyarihan ngayon ang tao? Maaaring sabihin na ito ang pinagsisikapang maramdaman ng karamihan sa mga mayayaman. Anuman, sa pagsubasta ngayon, lumingon si Gerald sa kanyang pagdiriwang bago sinabi, tayo na, wala nang ibang makikita pa rito. Sa pamamagitan nito, umalis ang 4 sa itim na merkado upang magpatuloy sa pag-ikot tungkol sa natitirang bayan. Gayunman, hindi nagtagal, natagpuan nila ang lalaki, na bumili muli ng kristal na bungo. Sabihin, hindi ba iyon ang taong bumili ng bungo kanina, kapatid na si Gerald? Tanong ni Ray, na kinikilala ang bespectacled na lalaki, nodding bilang tugon, napanood ni Gerald habang ang lalaki ay lumalakad na dumaan sa kanila, na lumilitaw na medyo kinakabahan. Ngayon bakit ito? Ang pagkakaroon ng isang pakiramdam ng gat na may isang bagay na kawili-wiling mangyayari kung susundin nila siya, sinabi ni Gerald. Hoy, sneakily na sundin natin siya. Walang nakikitang dahilan upang tumutol, pagkatapos ay nagsimulang magtilang ang 3 pagkatapos kay Gerald na nauna na sa kanila. Ito ay hindi masyadong mahaba pagkatapos bago sila pinamamahalaang sa buntot sa kanya ang lahat ng mga paraan sa isang bahay ng mga uri. Matapos i-scan ang kanyang paligid, dali-dali na pumasok sa bahay ang nasabing tao, siguraduhin na may lock ang pintuan sa likuran niya. Dito ka lang. Sige na titingnan ko kung ano ang balak niya. Bulong ni Gerald habang siya ay gumawa ng isang higanting paglukso, bago lumapag sa mismong bubong ng bahay. Richman Kabanata 18:22 nakahiga sa kanyang tiyan, si Gerald, na nag-iingat na manahimik habang ginagawa niya ang lahat sa bubong, pagkatapos ay nakatingin sa bakuran. Nakita lamang na nakatayo ngayon sa harap ni Mario ang kausap na lalaki paano hindi inaasahan. Sa hitsura nito, tila may tinatalakay silang mahalagang bagay. Habang ang kanilang pagpupulong ay sapat na nakakagulat, ang sumunod na nangyari ay talagang ikinagulat ni Gerald, nanlaki ang mga mata,
nakatingin lang si Gerald habang kumukuha ng punyal si Mario mula sa kanyang jacket at sinaksak mismo sa dibdib ang kausap na lalaki. Tila sinaksak ni Mario sa puso din ng lalaki, dahil ang kaagad na lalaki ay namatay kaagad pagkatapos, habang bumabagsak ng walang buhay na tao sa isang taong walang buhay. Nakita ni Gerald na ang kanyang mga mata ay bukas, isang maliwanag na palatandaan na hindi siya maaaring mamatay sa kapayapaan. Anuman, sa taong patay na ngayon, pinunasan ito ni Mario ng malinis na tela na dinala niya bago isinalid pabalik sa kanyang jacket ang punyal. Kasunod nito, sumigaw si Mario patungo sa bahay, na hinimok ang dalawang lalaki na lumabas kaagad. Alagaan mo ang bangkay. Utos kay Mario habang ang dalawang lalaki ay mabilis na tumango bago isuksok sa isang sako ang patay na nabuspectacled na lalaki at dinala siya palayo. Siyempre, nasaksihan ni Gerald ang lahat ng ito. Ang sasabihin sa katotohanan, hindi niya inaasahan na si Mario ay isang taong walang awa. Upang isipin na papatayin lamang niya ang kanyang sariling kliyente pagkatapos makuha ang pera. Ano pa, ang kristal na bungo ngayon ay mayroon na siyang muli. Ang lupit talaga. Matapos makita ang lahat ng ito ay naganap, sinenyasan si Gerald na isipin, ano ang masama sa mundo ngayon? Gaano ka walang puso? Bayaran na niya ang item, hayaan mo lang siya. Hindi bababasa, maaari mong mailigtas ang kanyang buhay kahit na kinuha mo ang item sa pamamagitan ng puwersa. Ano man ang kaso, naramdaman ni Gerald na maswerte na hindi siya nagbid sa kristal na bungo noong nasa black market pa siya. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung maaari siyang potensyal na napunta sa kamatayan tulad ng isang bihasang tao? Alinmang paraan, umiling si Gerald bago bumalik sa kanyang pagdiriwang. May anumang kagiliw-giliw na nangyari? Ang tanong ni Juno. Sa totoo lang, ang bespectacled na tao ay patay na. Sagot ni Gerald nang hindi pinipigilan ang mga salita. Ha, pero bakit? At kung paano? Bulalas ni Ray, nagtataka. Tandaan na ang auctioneer bumalik sa itim na merkado. Ang lalaking Mario na iyon. Pinatay siya. Paliwanag ni Gerald habang pinapaliwanag pa ang nakita niya kanina. Sa oras na tapos na si Gerald, si Ray at ang iba pa ay sandaling natigilan sa pagsasalita. Upang isipin na si Mario ay talagang isang masamang tao, dahil nagawa niya ang pagpatay ng napakahusay. Dapat ay ginawa niya ang pareho sa lahat ng nakaraang mga kliyente. Sabi ni Juno, nodding bilang sagot. Pagkatapos ay sumagot si Gerald, naniniwala rin ako. Ang mga taong ito ay kumikita ng mabilis ng walang anumang pagkalugi. Napakadumi. Ungol ni Ray, kahit na, wala talagang magawa ang apat na tao. Kung sabagay, patay na ang bespectacled na lalaki. Anuman, iwanan natin ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang paglingering dito ay masamang balita. Sinabi ni Gerald pagkatapos ng isang maikling pagpos, ngayon ay alam na ng mabuti kung paano makakakuha ang mga masasamang tao sa bayang ito. Sa pamamagitan nito, ang partido ng apat pagkatapos ay nagsimulang umalis sa lugar. Sa kasamaang palad, dahil dumidilim na, si Gerald at ang kanyang partido ay walang pagpipilian kundi manatili sa gabi sa bayan. Nakakatuwa, ang lahat ng mga tirahan dito ay kahawig ng mga sinaunang inn. Matapos hanapin ang isang hindi kapansin-pansin na panuluyan, ang apat ay nagpasyang manatili doon sa gabi. Richmond Kabanata 1823. Pagpasok sa inn, nakita ni Gerald ang may-ari ng bahay at sumigaw, "Gabi. May mga magagamit bang silid, boss? Mayroon kaming apat na tao at nangangailangan kami ng 2 silid." Nakatingin sa kanila, tinanong ng may-ari ng bahay, "Bago iyon, saan kayo nanggaling?" Habang si Gerald at ang kanyang partido ay tama na nagulat, simpleng ngumiti si Gerald bago sumagot, "Kami ay mula sa Swindon City. Dito lang kami para sa paglilibang." Narinig iyon, tumuloy ang may-ari ng bahay bago sinabi, "Mahusay, kung gayon. Narito ang iyong 2 mga susi sa silid. Ang iyong mga silid ay nasa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Pahalagahan mo ito, boss." Sagot ni Gerald habang kinukuha ang mga susi at sinimulang akayin ang kanyang pagdiriwang sa itaas. Sumusunod sa mga direksyon ng tag-alaga, ang grupo ay nagtungo sa dulo ng pasilyo. Ang mga ginang ay natutulog sa silid sa kaliwa habang sina Gerald at Ray ay matutulog sa kanan. Hindi alintana, mabilis na nailak ni Gerald ang pintuan sa likuran niya nang pumasok na sila ni Ray. Ngayong nagkaroon sila ng privacy, sinenyasan si Ray na tanungin.
Hindi ako sigurado kung napansin mo ito, ngunit ang mga tao sa bayang ito ay tila binibigyan ng mga tagalabas na kagaya namin ng mga kakaibang hitsura. Mayroon ako, at mayroon akong pakiramdam na ang tagapag-alaga ay hindi isang mabuting tao. Sa pag-iisip na iyon, pumalit tayo sa pagtulog at bantayan ang sitwasyon. Mauuna akong magbantay, at maaari kaming magpalit ng mga lugar sa gabi, iminungkahi ni Gerald. Mabuti ang tunog. Sagot ni Ray, mas ligtas sa pakiramdam ngayon na iminungkahi iyon ni Gerald. Sa sandaling iyon, biglang marinig ang katok na nagmumula sa pintuan ni Gerald, nakataas ang isang bahagyang kilay. Tinanong ni Gerald, sino ito? Ang may-ari nito. Narito ako naghahatid ng maligamgam na tubig. Sagot ng may-ari ng bahay habang si Gerald at Ray ay nagpalitan ng tingin, sumyanyas na buksan ni Ray ang pinto. Pagkatapos ay ginawa ni Ray ang sinabi sa kanya. Sa pagbukas na ngayon ng pinto, pumasok ang may-ari ng hotel na may dalang isang tekor ng mainit na tubig bago ilagay ito sa isang mesa, pinagmamasdan habang ngumiti ang dalaga sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay pinit ni Gerald ang isang ngiti habang sinabi niya, "Nako, nako. Kung gaano ka maingat na maghatid sa amin ng mainit na tubig." Sumagot si Choklang, ang tagapag-alaga pagkatapos ay sumagot, "Nararapat lamang na gawin ko ito para sa aking mga customer. Anuman, narito ako upang sabihin sa iyo na huwag magtungo sa inn sa gabi. Hindi ito masyadong ligtas doon sa dilim. Subukang manatili lamang sa iyong mga silid." Nang marinig iyon, muling nagpalitan ng tingin sina Gerald at Ray, nagtataka kung ano ang tungkol sa may-ari. "Boss, nakuha mo, boss. Pinahahalagahan namin ang babala," sabi ni Gerald habang pinuputol ang pangungusap ni Ray, nodding bilang tugon. Ang tagapag-alaga pagkatapos ay sumagot, "Mabuti pakinggan. Gayun din, kung mayroong anumang kailangan mo sa gabi, huwag mag-atubiling tawagan ako." Matapos sabihin iyon, pinanood ng duo nang umalis ang may-ari sa kanilang silid. Paglabas upang matiyak na ang may-ari ng bahay ay bumaba, ang kumpirmasyon na talagang wala na siya ay nakahinga ng maluwag si Gerald habang isinara niya ulit ang pinto. "Tungkol sa ginawa mo kanina," ungol ni Ray. "Ang ilang mga bagay ay hindi sinasadya upang tanungin kaya diretsahan, Ray." "Remember that," sabi ni Gerald, panandali ang tango, tinanong ni Ray, "Nakuha mo, Kuya Gerald?" "Alinmang paraan." Matapos kung ano ang nangyari, sa palagay mo pa rin ba na ang may-ari ng bahay ay isang masamang tao? Richman Kabanata 1824. Habang nasasabi ni Ray na may isang bagay na wala sa tungkol sa may-ari ng bahay kalakal, hindi niya talaga matukoy kung ano ito, at sa totoo lang, nakakabaliw sa kanya iyon, umiling siya bilang sagot. Pagkatapos ay sumagot si Gerald, habang hindi ako masyadong sigurado kung saan siya masama o hindi, sigurado akong may problema sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nakita ko siyang patuloy na lumilingon sa paligid ng aming silid kanina, na para bang may hinahanap siya. Ang hulaan ko ay dapat na mayroong siyang lihim dito. Ano pa, ang katotohanan na sinabi sa kanila ng may-ari ng bahay na huwag umalis sa kanilang mga silid ngayong gabi ay nagsilbi lamang upang mas maghinala sila sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang mausisa na duo ay masigasig na ngayong buksan ang kanyang totoong kalikasan ngayong gabi. "Pumunta tayo sa silid ni Miss Zorn para sa sandali," sabi ni Gerald, pareho ang iniisip ni Ray, at kasama nito, pareho silang naglakad palabas at nagsimulang kumatok sa pintuan sa tapat nila. "Sino ito?" tinanong si Juno sa katulad na paraan sa kung paano nagtanong si Gerald kanina. Ito ay isang malinaw na palatandaan na siya ay naging mapagbantay din. "Si Gerald yan," sagot ng kabataan nang buksan ni Juno ang pinto makalipas ang ilang segundo. Nang makita na nandoon din si Ray, sinanyasan si Juno na tanungin, "Ay, isang bagay ang bagay. Mag-usap tayo sa loob," sagot ni Gerald pagpasok nila ni Ray sa kanyang silid. Nakita lamang na si Irsa mismo ay nanunood ng telebisyon sa kama. Sa sandaling nalock niya ang pinto sa likuran nila, diretso si Juno sa puntong tinanong niya, "Kaya? Ano ang nangyari?" "Mahalaga, kapareho namin ni Ray na nararamdaman na ang may-ari ng tirahan ay medyo wala. Sa pag-iisip na iyon, nais naming matulog kayong dalawa sa paglaon. Iiwan na lang namin ang silid na ito na walang laman sa gabi," sabi ni Gerald. "Ipinapalagay ko na sinusubukan mong gamitin ang aming kasalukuyang silid bilang pain upang subukan ang may-ari para sa foul play." Tanong ni Juno kung sino ang mabilis na makahabol.
Hindi masabi ng mas mabuti ito sa sarili ko, sagot ni Gerald na may isang matigas na tango. Well, sige kung ganon. Bigyan kami ng ilang oras upang maghugas muna pagkatapos. Pupunta kami sa iyong silid kapag natapos na kami. Sinabi ni Juno, na ngayon ay kumpleto na sa plano, sa husay na iyon, bumalik muna sina Gerald at Ray sa kanilang silid. Mga 10 minuto ang lumipas nang lumapit din sina Juno at Yrsa, habang ito ay tiyak na masikip, silang apat na nagbabahagi ng isang silid ay tiyak na gagawing mas ligtas ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, kung ang tagapangalaga ng bahay sa bahay ay tunay na isang kasuklam-suklam at mapagnanasa na tao, kung gayon ang pagtulog sa 2 batang babae sa kanilang sariling silid ay tiyak na isang kakilakilabot na ideya, habang totoo na si Juno ay isang malakas na magsasaka, wala sa kanila ang makakasiguro na wala ang espesyal na paraan upang makitungo sa kanila ang tagapag-alaga. Anuman ang kaso, ngayong nandito silang lahat, sinabi ni Gerald pagkatapos, sige, kayong mga babae natutulog sa kama habang natutulog kami ni Ray sa mesa. Kung sakaling nag-aalala ka tungkol sa isang pag-atake sa hating gabi, magpapalitan kami ni Ray sa pagbabantay sa buong gabi. Kung may mangyari man, tiyak na aalerto kaming mga babae. Pagkasabi nun, umupo na sina Gerald at Ray sa mesa, sina Juno at Yrsa mismo ay nakatulog at kaagad na nakatulog. Ito ay magiging isang mahabang gabi. Para sa mga lalaki, mabilis sa ilang oras mamaya, hating gabi na, at wala kahit isang tunog na maririnig. Totoo itong medyo nakakatakot, kahit na, ang katahimikan ay kung ano ang paglaon ay nagbigay ng pagtap ng papalapit na mga yapak na huminto sa harap mismo ng kanilang pinto. Nakatingin sa pintuan ng kanilang silid, si Gerald at Ray ay ganap na nakabantay. Richmond Kabanata 1825 dahan ang lumipat patungo sa pintuan, sinilip ni Gerald ang peephole, at halos kaagad pagkatapos, nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niyang nakatayo ang may-ari sa harap mismo ng silid ni Juno. Kinukuha ang tila isang uri ng insenso mula sa kanyang bulsa. Pinanood ni Gerald habang ang may-ari ng bahay ay sinindihan ito bago ilagay ito sa may pintuan ni Juno. Mula sa tingin nito, ginagawa niya ito, upang ang usok ay tumulo sa kanyang paunang silid. Sa tapos na iyon, mabilis na napaatras si Gerald nang mapagtanto niyang naglalakad ngayon ang may-ari papunta sa kanyang silid. Sa puntong ito, gising na gising sina Juno at ang iba pa, matapos makita ang mga reaksyon ni Gerald, hindi mapigilan ni Juno na bamulong. Ano ang mali, Gerald? Ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang bibig, pagkatapos ay kumuha ng tuwalya si Gerald bago isubo ang bibig at ilong nito. Agad na naintindihan kung ano ang sinusubukang i-relay ni Gerald. Ang iba ay nakakuha ng sarili nilang mga tuwalya at ginawa ang pareho sa pagtiyak ni Gerald na buksan din ang bintana ng silid. Sa madaling panahon, lahat ay nanood habang ang puting usok ay nagsimulang tumulo sa silid sa ilalim ng pintuan. Kung hindi binuksan ni Gerald ang bintana, ang silid ay mapupuno ng usok sa ilang segundo. Anuman, mali ang kutob nina Gerald at Ray. Ang tagapangalaga ng bahay ay talagang may masamang hangarin. Kung sa bagay, bakit pa siya gagawa ng isang bagay na makulimlim sa gabi? Maswerte na pinaghinalaan nila siya. Kung hindi man, tiyak na wala na silang malay sa ngayon. Alinmang paraan, muling sinilip ni Gerald ang peephole makalipas ang ilang sandali upang makita kung naroon pa rin ang tag-alaga. Habang nagpapasalamat si Gerald na wala na ang may-ari ng tuluyan, litong gulo nito kay Gerald kung bakit siya umalis na lang ng ganon. Pagkatapos ng lahat, dumaan na siya sa problema sa paggawa ng lahat ng ito. Matapos pag-isipan ito saglit, tumungo si Gerald sa kama bago humiga, at pagkatapos mismo nito, pinalaya niya ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Naturally, hindi alam ni Ray na may out-of-body na karanasan si Gerald, dahilan upang agad na nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla ng biglang lumitaw na walang malay si Gerald. Kaagad niyang susuriin si Gerald, tinaas ni Juno ang kamay, hudyat na huwag kumilos si Ray. Nang makita iyon, napagtanto ni Ray na sadyang ginagawa ito ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, bumalik siya sa kanyang kinauupuan. Tungkol kay Gerald, ang kanyang kaluluwa ay naaanod na sa paligid ng inn. Pupunta siya sa ilalim ng kung anong masasamang bagay ang pinlano ng tag-alaga kung ito ang huling bagay na ginawa niya. Di nagtagal, natagpuan niya ang tagapag-alaga ng bahay na humahantong sa dalawang lalaki sa itaas. Nakataas ang kilay, pagkatapos ay sinundan ni Gerald ang trio hanggang sa paunang silid ni Juno.
Siyempre, wala sa mga kalalakihan ang makakakita o makakakita ng pagkakaroon ni Gerald sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang dalawang kababaihan ay nasa silid na iyon, G. Panther. Parehas silang natatanggal ng malinis kasama ang aking kamangha-manghang insenso. Sabi ng may-ari ng ngiti na may malaswang ngiti habang nakatingin sa matapang na lalaking nasa tabi niya. Magaling, sumagot si G. Panther habang tumango siya sa kasiyahan, na hinihimok ang may-ari ng bahay na kunin ang ekstrang susi ng silid. Kapag ang unang silid ni Juno ay bukas, lahat ng tatlong kalalakihan ay pumasok, gayunpaman, mabilis nilang natigilan ang kanilang mga sarili nang mapagtanto na ang silid ay ganap na walang laman. At nasaan sila? Tinanong ng flabbergasted na si G. Panther, Richmond Kabanata 1826, ha? Iyon, imposible iyan. Sigurado akong nandito sila sa silid na ito, bulalas ng tuliro na may-ari ng bahay. Sinusubukan mo bang lokohin ako? Ungol ng malinaw na asar kay G. Panther nang hawakan niya ang may-ari ng bahay sa kanyang kwelyo. Hindi rin ako managinip ng kalokohan sa iyo, G. Panther, sumusumpa ako sa buhay ko na nandito talaga sila kanina. Paliwanag ng takot na may-ari bago pa man makapagbalita si G. Panther, bigla siyang itinapon palabas ng silid ng tila biglang malakas na bagyo ng hangin. Sa totoo lang, ang hangin ay, sa katunayan, si Gerald, na sumugod lamang kay G. Panther at hinawakan ang leeg ng lalaki. Gayunpaman, dahil hindi makita ng iba si Gerald sa kanyang kasalukuyang anyo, ang duo ay maaari lamang tumitig sa pagkalito, ganap na walang kamalayan sa totoong nangyayari. Anuman ang kaso, sa isang malakas na pagpiga, isang nakakasakit na iglap ay maririnig. Nabasag lamang ni Gerald ang leeg ni G. Panther, alam na ngayon na si G. Panther ay may maruming saloobin kina Juno at Yrsa, walang paraan na siya ay magpapakita ng awa sa B** nang mapagtanto na si G. Panther ay patay na ngayon, ang kinilabutan na tagapag-alaga ng bahay at ang iba pang mga tao ay agad na nagsimulang panik habang tinangkan nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Nakalulungkot para sa kanila, si Gerald ay hindi magtipir kahit kanino ngayong gabi, lumilipad diretso pagkatapos ng mga ito, madaling sinipan ni Gerald ang parehong kalalakihan sa mga pasilyo ng inn. Habang ang ibang lalaki ay kaagad na namatay mula sa sipa, buhay pa rin ang may pananagutan na may-ari ng tirahan. Nakahiga na sa lupa, takot na takot ang may-ari ng bahay na bahagya siyang nakarehistro na ang kanyang pantog ay binigyan lamang, hindi natitiyak kung ano ang dapat gawin. Ang may-ari ng tuluyan ay nagsimulang humingi ng awa habang siya ay nakaluhod sa lupa. Upang maging lantad, natagpuan ni Gerald ang kaawa-awang pag-iyak ng lalaki at nagmamakaawan na medyo nakakaaliw. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si Gerald sa harap ng may-ari bago biglang ipinakita ang kanyang sarili, dumiretso ang mata sa naguguluhan at kinilabutan na mga mata ng tag-alaga. Sinabi ni Gerald, alam kong may mali sa iyo. Natutuwa akong nagtitiwala ako sa aking gut. Anuman, ibahagi sa akin kung ano ang pinaplano mong gawin sa amin ngayong gabi. Dahil si Gerald ay kasalukuyang nasa kanyang pormang multo, tumingin siya ng napakasindik, kaya't sa katunayan, na mabilis na natagpuan ng may-ari ng bahay. Pagkakita niyon, hindi mapigilan ni Gerald na magpanguso. Gayunpaman, hindi pa niya papayag ang ganoon kadali umalis ang tag-alaga. Sa pamamagitan nito, itinaas ni Gerald ang walang malay na lalaki bago itali siya sa isang upuan na may malakas na lubad. Kasunod nito, tinitiyak niya na ikandado ang pasukan ng inang mahigpit hanggat maaari upang matiyak na walang makakaalam tungkol sa kung ano ang nangyari sa loob ng gusali. Nang magawa iyon, mabilis na tinapon ni Gerald ang katawan ni G. Panther, matapos linisin ang eksena, bumalik siya sa kanyang pisikal na katawan, na naging sanhi ng halos mamatay sa gulat ni Ray nang biglang umupo ang dating walang malay, na si Gerald. Kuya Gerald, ikaw ay gising. Ano ang nangyari ngayon lang? Bakit bigla ka na lang namamatay? Tinanong ng naguguluhang si Ray sabay gulat sa gulat niya, napagtanto na hindi alam ni Ray ang tungkol sa kanyang mga kakayahan sa labas ng katawan, sinabi lamang ni Gerald na, malalaman mo ito isang araw. Naturally, naparamdam lang ni Ray sa lahat ng ito. Kahit na, dahil hindi nais ni Gerald na sabihin sa kanya ang tungkol dito ngayon, naniniwala siyang mayroong dahilan para doon. Dahil dito, hindi pinindot ni Ray si Gerald para sa mga sagot.
Alinmang paraan, ligtas para sa atin na lumabas at tumingin sa paligid ngayon. Sabi ni Gerald nang binuksan niya ang pinto ng silid at nagsimulang maglakad pababa. Richmond Kabanata 1827. Pagdating sa silong, lahat silang apat ay sinalubong ng paningin ng may-ari na nasa bahay na nakatali sa isang upuan, ang ibabang ulo ay maliwanag na nahulog siya sa walang malay. Ha? Ano, sa lupa ang nangyari sa kanya, kapatid na si Gerald? Tanong ng nagulat na si Ray, shock lang bilang tugon, Gerald tapos mahinang ngumiti habang sumagot, napali pa lamang siya mula sa pagkabigla, sasabihin ko. Kasunod nito, kumuha si Gerald ng isang basong tubig bago isablig sa buong mukha ng may-ari. Agad na paggising, ang ekspresyon ng may-ari ng bahay ay naging takot habang nagsisimulang sumisigaw, G-Ghost. Mga aswang. Gayunpaman, bago pa siya makasigaw ng mas malayo, nakatanggap siya ng mahigpit na sampal sa kaliwang pisngi mula kay Gerald. Ginawa ito ni Gerald upang kalmayan ang tagapag-alaga, at tulad ng hinulaan niya, gumana ito. Ngayon ay napatahimik, hindi mapigilan ng nasilaw na tagapag-alaga na titigan ng apat na individual na nakatayo sa harapan niya. Dahil ang pisikal na anyo ni Gerald ay ibang-iba sa kanyang ghost form, hindi moari ng may-ari ng bahay na si Gerald ang gumawa ng gawa kanina. Sa pag-iisip na iyon, tinanong lamang ng tagapag-alaga sa isang nanginginig na tinig. Sino? Sino ka ba mga tao? Narinig iyon, medyo nasiyahan si Gerald. Kung tutuusin, ang katotohanan na hindi alam ng may-ari na siya ang salarin ng mga naunang insidente ay nangangahulugang makalaya si Gerald ng walang Scott, anuman, ayaw mag-aksaya ng sobrang oras ni Gerald sa kanya. Sa pamamagitan nito, sinaman niya ng tingin ang may-ari ng hotel bago magtanong, bago yun. Sabihin mo sa amin, boss. Ano nga ba ang iyong relasyon kay G. Panther? Nang marinig iyon, agad na ibinaba ng ulo ng may-ari ang ulo, malinaw na hindi naglakas loob na magsalita. Hindi handang makipagtulungan. Wala akong paki. Basta alam mo, sanay ako sa sining ng pagpapahirap. Markahan ang aking mga salita, kausapin mo maaga o huli. Pang-iinis ni Gerald sa halip na nasa sabik habang ipinapatawag ang kanyang Astribis sword. Matapat siyang naghihintay para sa isang pagkakataon na sa wakas ay gumamit ng mga tactical na sadista upang pilitin ang isang masamang individual na magtapat, nakatitig ang mata sa tibak, hindi mapigilan ng may-ari ng bahay bago mamiyak bago maamong sinabi, magsasalita ako. Huwag mo lang akong saktan. Tingnan, kami ni G. Panther ay kasosyo. Sinimulan niya ang ina ito at responsable ako sa pamamahala nito. Sa tuwing may manatili sa kailangan kong ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Sa tapos na, kung ano ang karaniwang sumusunod ay gagamitin ko ang aking nakakagulat na insenso upang mahulog ang mga customer sa isang malalim na tulog. At kapag nagising sila, makikita nila ang kanilang sarili sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa puntong iyon, malayang masisimulan ni G. Panther ang pangangikil ng pera mula sa mga customer. Bilang ito ay naging, ang panuluyan na pinili nila upang manatili sa ay pag-aari ng ilang uri ng gangster na pangangikil ng pera ng kanyang customer. Sa kasamaang palad para kay G. Panther at sa tag-alaga, hindi nila inaasahan na makitungo kay Gerald at sa kanyang partido. Bilang isang resulta, nauwi sa trahedya na namatay si G. Panther. Anuman ang kaso, humarap si Ray, nakatitig sa may-ari ng bahay habang galit na tinanong niya, sabihin mo sa akin. Ilang beses mo na itong nagawa? 3 beses lang. Kung tutuusin, hindi gaanong maraming tao ang pumupunta sa aming bahay-aralan sa una. Sigaw ng takot na may-ari. Kaya't ginagawa tayong 3 pangkat, kung gayon. Tanong ni Ray. Hindi, ikaw talaga ang pang-4, ungol ng tagapag-alaga. Natanggap lamang ang isang mahigpit na sampal sa kabilang pisngi sa pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap. Bagaman sinampal lang siya ni Ray, ang may-ari ng bahay kalakal ay sobrang kinilabutan na kahit na gumawa ng isang tunog. Richmond Kabanata 1828. Kaya't di asterisk man ako. Idineklara ni Ray. Ano ito, Ray? Tanong ni Gerald habang nakataas ang isang kilay. Sa gayon, hindi mo kailanman sinabi sa akin dati na ang pagsampal sa iba ay maaaring maging masaya ito. Sagot ni Ray sabay ngisi ng ngiti. Nang marinig iyon, si Gerald at ang mga batang babae ay nakalipat lamang ng kanilang mga mata bilang tugon. Ano ang isang nakakainis ngunit nakakaaliw na bata?
Huwag tayong maging masyadong bata, hindi ba? Ungol ni Gerald sabay buntong hininga habang natatawang nahihiya si Ray habang kinakamot ang likod ng ulo. Anuman, ano ang dapat nating gawin sa kanya, Kuya Gerald? Dapat ba nating itapon sa kanya? Tanong ni Ray habang gumagawa siya ng isang paggalaw sa kanyang leeg, maliwanag na nagpapahiwatig ng pagkabulok. Huwag po sanang gawin, mga kapatid. Napagtanto ko ngayon ang mga pagkakamali sa aking mga paraan. Kaya't mangyaring, huwag mo akong patayin. Bulalas ng nagpapanik na innkeeper habang nagmamakaawa para sa awa, ang pag-iisip na nais niyang kumita ng mabilis na usok ay haantong sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Hindi siya nag-sign up para dito. Ayaw niyang mamatay. Kaya, habang siya ay masama, hindi siya ganap na hindi mapapatawad. Umalis na lang tayo ngayon na tinuruan natin siya ng isang mabuting aralin. Sabi ni Gerald sa kalmadong tono habang nakatingin sa may-ari, si Gerald, para sa isa, ay hindi isang ganap na hindi makatuwiran na tao. Masasabi niya na ang may-ari ng tungkulin ay nagawa lang ang lahat ng ito para sa kapakanan ng pera, at ngayong siya ay labis na nabantaan. Naniniwala si Gerald na hindi maglakas loob ang may-ari ng hotel na ulitin ang parehong pagkakamali sa hinaharap. Ano pa, si G. Panther ay patay na, kaya't ang tagapag-alaga ay hindi na magpatuloy sa paggawa ng gayong masasamang gawi. Sa pag-iisip na iyon, hindi baliwala sa kanya si Gerald. Nang mapagtanto na si Gerald ay iligtas sa kanya, agad na labis na natuwa ang may-ari. Pagkatapos ng lahat, hanggat maaari niyang ipagpatuloy ang pamumuhay, lahat ay tama sa mundo. Salamat, kuya, hindi na ako gagawa ng ganyang mga bagay. Sigaw ng may-ari, mabuti pa hindi ka. Kung nalaman kong nagawa mo ito, ikaw lang ang may kasalanan kapag sumunod ako sa iyo ng walang awa. Kahit na sa puntong iyon, sasamahan mo lang si G. Panther, sigurado akong nahuli mo ang aking naaanod. Binalaan ni Gerald ng isang matinding titig. Malakas at malinaw. Tatakbo ko ng maayos ang aking panuluyan, panunumpa ako. Sagot ng may-ari habang tumanggaw siya ng masigla. Well sinabi. Anuman, mag-impake muna tayo at umalis ng maaga. Sabi ni Gerald habang agad namang pumayag ang tatlo pa, ang bayan ng limang mga elemento ay talagang hindi magandang lugar na mapuntahan. Sa pag-iisip na iyon, mas makabubuting umalis sila sa bayan sa lalong madaling panahon bago ang anumang talagang masamang nangyari. Anuman, halos 10 minuto ang lumipas nang matapos ang pag-empake ni Gerald at ng kanyang partido, habang napagpasyahan nilang itipad ang may-ari ng bahay alagaan, hindi nila ito pinakakawalan ng madali. Sa pag-iisip na iyon, hinayla nila ang nakatali na may-ari ng bahay na naipit pa rin sa iisang upuan, hanggang sa harap ng inn at iniwan siya doon. Kapag dumating ang bukang liwayway, ang mga mamamayan ay maaaring palayain siya sa kanilang sarili. Pagkatapos nito, nagtapos si Gerald at ang kanyang partido upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Dahil ito ay halos 1 oras bago ang araw, ang buong bayan ay nabalot ng katahimikan, ang tanging tunog ay ang mababang tunog ng mga ilaw ng kalye. Richmond Kabanata 1829, sa kanilang paglalakad, sinenyasan si Ray na magtanong. Sabihin, sa palagay mo ay makukuha ng tagapangalaga ng bahay ang mga tao na umatake sa amin bilang paghihiganti, kapatid na Gerald. Paglingon kay Ray, mahinahon na sumagot si Gerald, hindi naman. Kahit nasusubukan niyang makaganti, hindi tulad ng hindi tayo makitungo sa anumang ibinabato niya sa atin. Sigurado akong naiintindihan niya na ang kabigwang ilabas ako ay bibigyan siya ng isang one-way na ticket sa impyerno. Naramdaman mismo ni Gerald na ang nangungupahan ay hindi maglakas loob na magdulot sa kanila ng karagdagang kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, sinigurado niya na magdulot ng matinding takot sa lalaking iyon. Nakita ko, pinag-uusapan kung paano eksakto na nakatili ang tagapag-alaga sa upuan sa unang lugar. Tinanong si Ray na namamatay na upang malaman. Nais mo bang malaman? Sagot ni Gerald sa medyo mapaglarong tono, pinapanood habang tumanggaw si Ray, simpleng sinabi ni Gerald, habang nais kong sabihin sa iyo ang higit patungkol dito, hindi ito isang bagay na dapat mong magkaroon ng kamalayan sa iyong kasalukuyang yugto. Muli, huwag mag-alala, tiyak na sasabihin ko sa iyo kapag handa ka na. Sige, ungol na nabigo kay Ray, na naintindihan na naramdaman ni Gerald na hindi pa siya malakas upang malaman ang tungkol sa nagawa ni Gerald. Hindi na kailangang magdamdam.
Hanggat nagsasanay ka ng maayos, tiyak na malalaman mo ito sa malapit na hinaharap. Nakangiting sabi ni Gerald, narinig iyon, simpleng tumango lamang si Ray bilang sagot. Kung sabagay, alam niyang hindi babalik sa sinabi ni Gerald, alinmang paraan, hindi nagtagal bago magsimulang lumiwanag ang araw sa kalangitan. Dahil hindi sila masyadong nakatulog kagabi, hindi napigilan ni pagod na si Ray na sabihin, bakit hindi kami maghanap ng lugar na pahinga muna, kapatid na Gerald? Hindi naman kasi kami nakatulog ng kindat kagabi. Nang marinig iyon, lumingon si Gerald kay Juno at Yrsa na pantay ang itsura ng pagod. Kailangan kong sumang-ayon kay Ray, Gerald, talagang dapat kaming tumigil upang magpahinga. Medyo malayo na tayo mula sa bayan ng 5 mga elemento, kaya't sigurado akong walang nakakaabala sa amin anumang oras, dagdag ni Juno. Habang totoo na si Juno ay pumasok sa Avatar Realm, tulad ni Gerald, hindi ito nangangahulugang wala siyang kakayahang makaramdam ng pagod. Ano pa, habang nagbabahagi sila ni Gerald ng isang kaharian, si Gerald ay nasa yugto na ng Heavenly Emperor. Sa pag-iisip na iyon, hindi siya mag-asawa at ang kanyang lakas ay laging mapanatili sa isang komportableng antas, kahit na, naintindihan niya na ang iba ay kailangan pa rin ng pahinga. Kung kaya't sumagot siya pagkatapos, sige, magpahinga muna tayo. Narinig na sumang-ayon dito si Gerald, agad na nakahinga ng maluwag si Ray. Ginawang maliwanag na inako niya na hindi papayag si Gerald dito. Alinmang paraan, sa madaling panahon ay nakatagpo sila ng isang mabatong kuwebo at nagpasyang magpahinga sa loob. Gayunpaman, bukod sa ang katunayan na ito ay madilim na itim doon, lumitaw din na may isang mabahong amoy na maaaring amoy, kahit na mula sa pasukan ng yungib, Diyos ko. Ano ang baho na yan? Ungol ni Ray habang tinatakpan ng ilong ng nakakunot ang noo, ngayong nandoon na sila sa pagbubukas ng yungib. Ang amoy ay napakasindek na halos mang-uudyok ito, bago pa man makasagot ang sinuman, gayunpaman, biglang narinig ang isang dagandong sa mabilis na dumidilim. Nakalangitan, malaki, isang bagyo ngayon, sigaw ng inis na si Ray habang nakatingin sa langit. Ang kaguluhan ay patuloy lamang sa pagdating. Ang hirap ng buhay. Richman Kabanata 1830. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, isang nakasisilaw na flash ng lila na rays sa kalangitan. Sa pamamagitan nito, alam ng apat na ang tanging pipiliin nila ay pasanin ng amoy at maghanap ng masisilungan sa yungib hanggang sa matapos ang bagyo. Kung gaano man kasakit sa akin na sabihin ito, magtago muna tayo sa kuweba na iyon. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay sa oras na mamatay ang bagyo, sabi ni Gerald habang natural na pumayag ang trio. Pagkatapos ng lahat, sa lahat ng kidlat na iyon sa langit, ang pananatili sa yungib ay tiyak na mas ligtas na pagpipilian. Ang kanilang mga isip ay nabuo, ang apat pagkatapos ay nagpunta ng isang maliit na mas malalim sa bago nakaupo sa lupa, habang nakapikit sina Juno at Yrsa habang nakaupo sila sa braso, habang nakasandal, sa dingding ng yungib. Umupo sina Gerald at Ray sa tapat na dulo upang magpahinga na lang, kahit na ang baho ay kaila hilakbot, kung hindi dahil sa yungib, sila ay nabasa sa ulan sa ngayon. Sa madaling panahon, ang nakakaaliw na tunog ng ulan at kulog ay naging sanhi ng kanilang apat na magpahinga pa. Ito ay parang ang lahat ng kanilang mga alalahanin ay hinuhugasan. Kahit na, ang mga magagandang bagay ay hindi kailanman tumagal. Hindi nagtagal pagkatapos ng 2 mekantab na tuldok ay lumitaw mula sa mas malalim sa loob ng yungib. Habang palapit ng palapit ang mga butil na orbit, isang flash ng kidlat ang nagsiwalat na ang maliliit na orb ay mga mata ng isang higanteng sawa. Sa kabila ng pagiging malapit nito ngayon kay Ray, natutulog siya tulad ng isang troso. Ang iba pang natitirang trio ay hindi rin nakita ang pagkakaroon ng sawa. Sa ilang mga oras, ang python ay nagsimulang hinihimas ang balikat ni Ray, na naging sanhi upang medyo naiinis si Ray. Itigil ang paglalaro sa paligid. Hayaan akong matulog ng kaunti pa. Bulong ni Ray, na nakapikit pa rin, habang tinatangka niyang palayasin ang ulo ng sawa. Nang mapagtanto kung gaano kaliskis ang kung anuman ang paghihimas sa kanya, agad na imulat ni Ray ang kanyang mga mata sa gulat. Huminga habang dahan-daw ang lumingon upang tingnan ang hinahawakan niya. Lumaktaw ang puso ni Ray ng maraming beats nang mapagtanto niya na isang higanting sawa ang nasa tabi niya. Natakot sa kalahati hanggang sa kamatayan, agad na sumigaw si Ray habang kumakabog habang siya ay sumisigaw, "Mabuting Diyos!" Narinig ang sigaw ni Ray,
Agad na nagising ang trio, na nagtanong kay Gerald na tanungin, Ray. Ano ang nangyayari? Python. Giant Python. Sigaw ni Ray habang nakaturo sa ahas, ngayon ganap na gising. Ang iba ay mabilis na napagtanto na ang napakalaking sawa ay nakatingin sa kanila ng diretsyo. Napagtanto na ang mga batang babae ay tumayo lamang sa kanilang pagkabigla. Mabilis na iniutos ni Gerald, huwag nang lumayo. Nang marinig iyon, ang trio ay nagyelo sa lugar, hindi nangangahas na ilipat ang 1 pulgada. O sige, kapag pinakalma mo na ang iyong sarili, magsimulang tumalikod ng dahan-dahan. Binibigyang diin ang dahan-dahan na bahagi. Bili ni Gerald, nodding subtly. Juno pagkatapos ay nagsimulang gawin tulad ng sinabi ni Gerald. Pagkuha ng maliliit na hakbang paatros, halos hindi pa siya naglakas loob huminga. Samantala, ang higanteng sawa mismo ay nalock ang tingin kay Gerald.